Ika-10 anibersaryo ng Typhoon Yolanda at ang nationwide simultaneous earthquake drill. Atin naman pag-usapan kasama si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Director Posadas, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Sir, ngayong araw po, November 8, ating ginugunita ang 10th anniversary ng pananalasa ng Typhoon Yolanda. Ano-ano pong mga activities ang inihanda natin para sa commemoration nito? Opo, hindi po tayo physically nandun pero marami pong aktibidades ang nakalinya po doon sa commemoration nga po at narinig po natin na baka ang ating Pangulo ay nandoon din. Pero ang Office of Civil Defense po ay represented doon dahil ngayon din po gaganapin yung if I am not mistaken yung amin pong pag-ground break doon sa aming opisina na gagawin po doon sa Tacloban City. At of course nandun po ang ating Office of Civil Defense, nandun po si ASEC Rafi Alejandro as representative po ng ni Yusek Nepomuceno. At nandun din po ang ating Regional Director, si Director Lord Byron Torrecarion, para po makiisa. No? At noon po hanggang ngayon, ang OCD po ay katuwang po doon sa pagbangon muli ng mga nasalanta ng Yolanda. Nagsimula po tayo doon sa pamimigay ng mga financial assistance, doon po sa may mga nasawing kamag-anak at ganoon din po doon sa mga nasugatan, hanggang ito pong mga huling mga taon na po nung nagkagagawa na po tayo ng mga rehab and recovery efforts, nandun pa rin po tayo. Ang huli pong nasuportahan kung hindi ako nagkakamali ng Office of Civil Defense ay yun pong pagpapakabit ng mga tubig, yung mga metro ng tubig doon sa kanilang mga kabahayan, doon sa mga permanent shelters po na ginawa doon sa Northern Barangay sa Tacloban. At sinuportahan po natin ito para magkaroon po ng tubig po ang bawat tinatayong bahay na tinitirhan po ng mga tinilipat na po natin doon from doon sa mga areas na medyo talagang critical po, lalo na doon sa mga malapit talaga doon sa dagat. So yun po ang mga inisyatiba natin at of course patuloy po nating ina-advocate yung at saka nire-reiterate po natin sa bawat pag-uusap, sa bawat forum, sa bawat activities natin in disaster preparedness, yun pong mga lessons learned from Yolanda na binago niya po talaga lahat ng ating mga yung benchmarking natin towards preparedness and beyond po dun sa 4 na thematic pillars ng disaster risk reduction and management. Director, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga natutunan nating lahat mula sa malaking trahedyang ito? Opo, na hindi po tayo dapat maging complacent. No? Tayo po ay, di ba po sinasabi natin, preparedness is the key. But when do we actually say that we have prepared enough? Ang mga significant po na mga initiatives na ginawa po, kagaya po ng ang OCD po kasi ay yung logistics cluster, no? At ito po ay inalaw na rin po ng batas, yung tinatawag natin na prepositioning of goods sa mga iba't ibang mga lugar, sa Tacloban at iba-iba pa pong mga rehiyon. Bago pa po dumating yung sakuna, dapat prepositioned na po yung goods. Meron din po tayo mga pinapatayo na mga alternatibang mga halimbawa po government centers, kung sakali na hindi maging functional yung isa, pwede natin ilipat dun sa kabila. Meron din po tayo, pinamaximize po natin yung sinabi ng ating Pangulo na dapat science-based tayo, science-based approach. At sinusuportahan po natin yung mga inisyatiba on forecasting na ginagawa din po ng ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa. Yun pong early alert warning messaging natin para mas forewarn po yung mga tao. We also maximize po yung ito pong digital technology. Tayo po ngayon ay meron po tayong mga doon din po sa DOST, yung mga
mga apps po nila sa telepono, yung Hazard Hunter, at mas nagiging aware po yung mga tao doon sa, in other words, yung awareness nila that they are informed beforehand po para mas maka-respond po sila. Ganun din po yung teknolohiya din natin ng yun din pong mga satellite phones natin at saka yung mga drone technology natin para dun po sa mga pag-assess naman before, during, and after. So ilan lang po yun sa mga konkretong inisyatiba na sinasakatuparan po ng MDRIMC sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense, ma'am. Sir, magkakaroon naman ng nationwide simultaneous earthquake drill sa November 9. Ano po ang mga detalye nito? Opo, tama nga po, no? Talagang napaka-timely nito kasi as we commemorate yung 10th anniversary ng Yolanda, tayo po ay patuloy din na naghahanda doon sa isang posible pong sakuna na hindi pa po napaperfect ng science ang pag-predict, unlike po sa mga bagyo, no? Medyo nakikita natin kung kailan siya magla-landfall, gaano siya kalakas. Ito po kasing mga earthquakes, we have not yet perfected yung pagbabala po, no? And so dapat po lalo tayo maging handa. At bukas nga po, kagaya ng nabanggit ninyo, meron po tayong fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill o yung NSED. At ang pilot site po natin dito po sa municipality ng Kasiguran sa Aurora. At ito rin po ay in line with the commemoration ng 65th anniversary nung napakalakas na earthquake po sa Kasiguran. Kung naririnig po ninyo yung mga lolo't lola natin, ni-mention nila yung kasabay po nito kasi noong August 2, 1968, yung pagbagsak po ng Ruby Tower dito sa, yung magulang ko po, kinikwento nila ito, marami po ang namatay dito, 268. At iba pa pong mga buildings dito sa Metro Manila ang naapektuhan, kagaya po ng National Library. Kaya nga po ito ngayon ay titignan natin, babalikan natin yung where it happened, and then titignan po natin yung kahandaan ng lokal na pamahalaan ng Kasiguran because they will be assessed for their preparedness po, yung kanilang response teams, yung kanilang mga equipment, yung kanilang mga mechanisms doon. Pero hindi po ito sa Kasiguran lang, Ito po ay sabay-sabay nating gagawin. We have pilot sites in the 17 regional offices of regional centers natin na nandoon ang Office of Civil Defense. At ganoon din po, ipinagpapasalamat natin yung ating mga partners, hindi lang po sa gobyerno, kung hindi sa pribadong sektor din po na tumutulong sa atin, nakikiisa sila. Dito lang po sa tinitirhan ko, medyo high-rise po ito. Meron po silang mga paghahanda din para makiisa po doon. At pinapasalamatan po natin na ganoon nila pinapahalagahan itong inisyatiba na ito. At ganun din po, syempre, ang ating mga kaibigan sa media. We would like to thank you also for playing a big role dito po sa pagpaparating ng kahandaan natin sa isang sakuna na hindi pa po natin na perfect yung pag-predict kung kailan siya mangyayari. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Edgar Posadas, at tagapagsalita ng NDRRMC.